Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. I'm excited to share the Word of God. Are you ready to receive it? I'm ready as well. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Again, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Alam niyo po, sisimulan ko po ang preaching na ito sa katotohanan na ito. You cannot embrace what God has not given you. Hindi mo po pwedeng yakapin ang bagay na hindi binigay ng Panginoon sa iyo. And God did not give us the spirit of fear. Malinaw yan sa kanyang salita. Ang sabi doon, hindi spirit of fear ang binigay ng Panginoon sa iyo, but He gave you power. Sabihin niyo nga po, power. He gave you love, sabi din dyan, and self-control and a sound mind. No, alam po natin lahat that a lot of verses in the Bible, actually, ang Bible is rich in verses na nagsasabing, do not be afraid. Nagsasabi ng stop living scared. Nagsasabi ng God wants you na hindi ka natatakot, that God wants you to be brave enough, na ayaw ng Panginoon na natatakot ka. Amen. Actually, kung i-research nyo po, there's a lot of Bible verses na nagsasabing, do not be afraid. But one more time, sabi mo sa katabi mo, do not be afraid. No, God doesn't want us to be afraid. But the truth is, fear, most of the time, paralyzing many Christians. Ang fear, ang mga Kristiyano, ay madalas hindi pa rin nakakaligtas sa spirit of fear. And si Satan, ang focus niya, dayain ka. Ang focus niya, takutin ka. Ang focus niya, lagyan ng takot ang puso mo kasi alam ni Satan na kapag ang puso mo ay paralyzed ng fear, yung faith mo cannot take place. Amen? And alam ni Satan that you cannot move mountain when you are afraid. Alam ni Satan that you cannot do impossible when you are afraid. Alam ni Satan na mawawala ang pananampalataya mo when you are paralyzed by fear. And today, in Genesis, we are looking at the story of how someone got scared and paano yun nakaapekto sa kanyang buhay. The title of this sermon is Paralyzed by Fear. Sabi mo nga sa katabi mo, Paralyzed by Fear. And I hope and pray that this message would be something that would speak to us and transform our lives and encourage us today. Let us pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon. We thank you for the opportunity to hear your word once again. Lord, ang dalangin namin, buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang aming mga tenga, buksan mo ang aming mga mata, Panginoon, na marinig ng puso namin, Panginoon, kung ano ang nais mong sabihin sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. So the story na pag-aaralan po natin is about Jacob. Meron po siguro sa inyo, familiar na kayo with the Jacob. Alam nyo na yung story. May konting background kayo with the story of Jacob, with the story of Esau, with the story of Isaac. Si Isaac, yung anak ni Abraham, right? No? So some of us were familiar with the story. Pwedeng yung iba po ay hindi, pero for the benefit of everybody, medyo ikukwento ko na lang po sa inyo. So ang story po, si Jacob had been a fugitive. So si Jacob, he ran away. He escaped from his brother, from his family. Tumakas siya sa kanila, naglaya siya sa kanila, umalis siya sa poder ng mga magulang niya, umalis siya sa vicinity ng kanyang kapatid because he was a cheater. Sabihin mo nga sa katabi mo, he was a cheater. Hindi ikaw,
si Jacob, no? Baka magkamali po no. So Jacob was a cheater and he had been running away from home kasi alam niya na niloko niya yung kanyang kapatid at niloko niya yung kanyang mga magulang. Ang story po kasi, si Jacob and si Esau, they are twins. It's just that si Esau ang unang lumabas. Kasi ganun, di ba? Kung sino yung unang lumabas sa kambal, yun ang considered na panganay. So si Esau naging panganay sa kanila. But si Jacob, gustong-gusto niya yung birthright eh. Gustong-gusto niya yung status and position na maging panganay. Because back then, sa generation nila, sa story nila, kapag panganay ka, may special blessing na binibigay ang Panginoon para sa kanila. So, dahil si Jacob, gustong-gusto niya maging panganay. Actually, yung hidwaan nilang magkapatid, nagsimula pa sa womb ng nanay nila. Nasa womb pa lang sila ng nanay nila, nag-uunahan silang lumabas dahil gustong-gusto nila na maging panganay. Imagine mo, baby pa lang. Nag-aaway na sila. And then, dumating yung point na matanda na yung tatay nila, si Isaac. Ang sinabi ni Isaac, kailangan ko nang i-bless Esau, kailangan ko nang ipasa yung blessing kay Esau. Kasi pwede na ako mamatay dahil matanda na ako, mahina na ako. Actually, sabi ng Bible, malabo na ang mata ni Isaac. So nung nalaman ni Jacob na i-bless na si Esau, dahil gustong-gusto niya yung birthright na yun, ang ginawa niya, nagpanggap siya yung kapatid niya. Nagpanggap siya si Esau. Sabi pa ng Bible, naglagay pa siya ng skin kasi balbon si Esau. So naglagay siya ng skin para pag hinawakan siya. Kasi syempre, twins sila, tapos malabo na yung mata ng papa nila. Syempre may possibility talaga na madaya niya. No? Naglagay lang siya ng skin para pag hinawakan siya, ang isipin ng tatay niya, siya si Esau. Pero ang nangyari, no, nung si Esau darating na doon para i-bless siya ng tatay niya, dinaya niya rin yung kapatid niya, so binrive niya yung kapatid niya na, so ang ginawa ni Jacob, sopas kapalit ng iyong pagkapanganay. Dahil sa soup, because Esau, nung dumating siya doon, he was so hungry that time, gutom na gutom siya, he's starving to death. So ang sabi ng Bible, tinake advantage ni Jacob, yung pagkakataon na yun, gutom na gutom siya. He is starving to death. So, ang ginawa ni Jacob, sige, kapalit ng pagkapanganay mo, bibigyan kita ng mabango, mainit, at masarap na sabaw. So, si Esau, out of desperation, out of pagkagutom, out of starvation, ginawa niya, bumigay siya sa pain ni Jacob. At anong nangyari? Nagtagumpay po si Jacob. Nakuha niya yung birthright na dapat para kay Esau. And then, nung na-realize na ni Esau na, wait lang, ako dapat yung i-bless. Pero si Jacob, yung binless ng tatay ko. Nagalit ngayon yung kapatid niya kay Jacob. And then, doon na nag-start yung death threat. Sabi ni Esau, papatayin kita! Kasi kinuha mo yung pagkapanganay ko. Nasarapan lang naman ako sa sopas Tinok advantage mo naman So, nangyari si Jacob, because he was so afraid dun sa nagawa niya. He's so afraid dun sa death threat na binigay sa kanya ni Esau. Ang ginawa ni Jacob, he ran away. Umalis siya, tumakbo siya, nagtago siya. Tinakasan niya yung ginawa niyang kasalanan. And what happened? Akala ni Jacob, aalis lang siya, he will run away for just a few days. But later, he realized na yung pag-alis niya pala ay tatagal lang 20 years. 20 years siyang nagtago. Dahil sa takot na siya'y patayin ng kapatid niya. Dahil sa sopas. Nagtago siya for 20 years. Imagine that, 20 long years. 20 years of being captive by guilt and shame. 20 years siyang dala-dala yung guilt na nakagawa siya ng mali sa kanyang kapatid. 20 years na nag-struggle siya. 20 struggling years actually. Kasi alam niyo po, yung 20 years na yon na malayo si Jacob sa kanyang pamilya, ay hindi naging smooth at hindi naging madali para sa kanya. Ano yung nangyari sa kanya? Doon sa 20 years na yon na umalis siya sa bahay nila, 14 years doon, nagtatrabaho siya para makuha niya yung asawa niya. Mga asawa niya. Kasi hindi lang po isa ang asawa ni Jacob Pero wag niyo pong sabihin mo, si Jacob, dalawa ang asawa. So, pwede pala ako magdalawang. Dati lang po yun, Wag niyo pong ginagaya yun. Hindi na po yun applicable sa atin ngayon. Amen? So, nangyari, nagtrabaho siya for 14. Bakit 14 years? Bakit napakahaba, pastor? Ang nangyari kasi, nung nakita ni Jacob
nagtrabaho siya, nagpunta siya doon sa uncle niya, kay Laban. Sabi, nung nakita ni Jacob si Rachel, yung anak ng uncle niya, sabi ng Bible, gandang-ganda siya kay Rachel. There's something about Rachel na talagang naa-attract siya at talagang gustong-gusto niya maging asawa si Rachel. Kaya kung may mga pangalan po kayong Rachel, naku, maganda po ba talaga, no? Sana nga maganda. Praise the Lord. So, nangyari, gustong-gusto niya makuha si Rachel. So, ginawa niya, kinausap niya si Laban. Sabi niya, Uncle, I really want Rachel. Gustong-gusto ko talaga si Rachel. Pwede ko ba siya mapangasawa? Ngayon si Laban, sabi niya, hindi ganun kadali yun. Kasi that time, ang kanilang mga anak, yung mga anak nila, yung mga asawa nila, possession ang tingin nila dyan pag-aari nila ang tingin nila dyan. Sabi niya, hindi mo basta-bastang makukuha yung anak ko. Sige, if you really want Rachel, sabi niya, pagtrabahuan mo for 7 years without pay. 7 years without pay, and then after 7 years, makukuha mo at mapapangasawa mo si Rachel. Kung kayo po papayag kayo, one day, live without pay nga lang, ayaw nyo pong pumayag, ano? Magpapanggap kayo, magpapasa ng medical certificate para lang hindi ma-without pay, ano? So si Jacob, surprisingly, pumayag siya. Kahit 7 years na walang bayad para pagtrabahuan niya yung love of his life, yung minamahal niya, yung gustong-gusto niyang babae, okay lang sa kanya. Ginawa niya, nagtrabaho siya. Siguro dun sa 7 years, imagine mo, hindi madali yung 7 years Yung 1 taon nga lang, parang ang tagal-tagal. And imagine that 7 years siya nagtatrabaho, walang bayan. Kasi he is hoping that after 7 years ng pagpapagal, makukuha ko na si Rachel. But then, dumating na yung 7th year, dumating na yung araw na pinakihintay-hintay siguro ni Jacob. At alam niyo nangyari, dinaya siya ng kanyang uncle. Nung honeymoon night na-realize niya na yung pinakasalan niya pala ay hindi si Rachel, kundi si Leah, na kapatid ni Rachel. Sabi niya, bakit ikaw? Bakit ikaw ang kasama ko dito? Dapat si Rachel ang pinakasalan ko. And then sabi niya kay Laban, bakit mo ko dinaya? Bakit si Leah yung binigay mo sa akin? Bakit hindi si Rachel? Sabi ni Laban, kasi meron tayong meron tayong nakagawian dito na dapat kung sino muna yung mas matanda, sino muna yung mas panganay, siya ang mauunang mag-asawa. So dahil si Leah, mas matanda siya kay Rachel, ang gusto ni Laban, si Leah muna ang maipakasal, si Leah muna ang mag-asawa. Sabi siguro ni Jacob, bakit ngayon mo lang sinabi? 7 years na ako nagtatrabaho, Ngayon mo lang sasabihin sa akin na hindi pala pwede si Rachel. So, to make the long story short, dinaya siya ng uncle niya. Pero alam nyo, hindi nag-stop doon ang disaster na nangyari kay Jacob. Anong nangyari? Sabi niya, paano yan? Gusto ko talaga si Rachel Gusto ko talaga siya. Gusto ko talaga siya. Siya yung God's best ko talaga. Siya talaga yung binigay ni Lord for me. Sabi ni Laban, sige, kung gusto mo talaga si Rachel, work for another 7 years. Another 7 years without pay para ibigay ko sa'yo si Rachel. Kung ako yun, hindi ako papayag. That's enough. Diba? Dinaya mo na ako isang beses Ngayon na naman, parang lalamangan mo na naman ako. But surprisingly, si Jacob pumayag na naman siya. Ganun niya kamahal si Rachel. Kaya yung mga boys na naniligaw dyan, 14 days pa lang naniligaw, sukunan ako. Girl, run away. Hindi yan Hindi yan worth it. Right? So si Jacob, dahil gustong-gusto niya talaga si Rachel, handa niyang harapin yun. Another 7 years ng paghihirap at pagtatrabaho para makuha niya si Rachel. And then, on the 14th year, after nung 7 years na pagtatrabaho niya ulit, nakuha niya si Rachel. But after that, marami pang nangyari. Yung 14 years na yun, nadagdagan pa ng plus 6 years na pagtatrabaho niya sa kanyang uncle. Imagine that, 20 years kang nagtatrabaho, 20 years ka nagsasuffer, 20 years na desperation ang nangyayari sa'yo, and your life was a disaster. Si Jacob, yung buhay niya, ng 20 years, nung umalis siya dun sa poder ng mga magulang niya, hindi naging maganda. Actually, hindi katanggap-tanggap. Amen? And nung binabasa ko to, habang binabasa ko siya, isa lang yung naisip ko talaga. Isang word yung naisip ko talaga nung binabasa ko to, yung nangyari kay Jacob. Ayun yung pumasok sa isip ko, deserve. Deserve ni Jacob. Diba, siya naman ang unang nandaya? Diba dinaya niya yung kapatid niya? Diba nagsinungaling siya sa tatay niya? So deserve niya lang yun.
Kaya yan nangyayari sa'yo kasi naisip ko pa nga, pero nagsorry na po ako kay Lord. Karma mo yan, Jacob. Kasi dinaya mo yung kapatid mo eh. Dinaya mo yung tatay mo. Diba? Nagsinungaling ka sa kanila. And many Christians nowadays, the Lord spoke to me through this story na many Christians nowadays may Jacob mentality. That we settle for less because we think, deserve ko na to eh, kasi nagkamali ako. Na okay na lang yung buhay ko na ganito kasi nagsinungaling ako eh. Okay na lang na ganito yung buhay ko kasi nahihiya ako eh. Na ayaw na nating, na kahit nahihirapan na tayo, ayaw natin bumalik sa Panginoon kasi nahihiya ka kasi dami mong kasalanan. Na naiisip mo na yung mga problema, yung mga trials, yung mga circumstances na nangyayari sa buhay mo, deserve ko lang to, karma ko to sa mga ginawa ko. At karma ko to sa mga kasalanan ko. Amen? Na dapat mo na lang tanggapin na ganyan na lang talaga buhay mo kasi di ba pinili mo yan? Na kahit hindi ka masaya sa marriage nyo, titiisin mo na lang kasi siya'y pinili mo eh. Na kahit na hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo, okay na lang yan, titiisin ko na lang. Wala na, touch move na eh. Nagawa na eh. Nagkamali na ako eh. And the Lord is speaking to all of us who are struggling with the same battle na na-experience si Jacob. Sabi sa Genesis 31 verse 3. Then the Lord said to Jacob, finally after 20 years, nagsalita ang Panginoon kay Jacob. Ang sabi ni Lord, return to the land of your father and grandfather, si Isaac to, and to your relatives there, and I will be with you. Wow. Then the Lord said to Jacob, balik ka na. Balik ka dun sa tatay mo. Balik ka dun sa land ng lolo mo. Dun sa mga relatives mo, balik ka na dun. Balik ka dun sa comfort zone mo. Balik ka dun sa kinalakihan mo. Sabi dun, and I will be with you, sabi ni Lord. Na after 20 years, na maybe iniisip mo na lang na okay ka na lang. Na ayaw mo na lang lumapit sa Lord dahil nahihiya ka. Ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, balik na. Na nag-backslide ka eh. Tumalikod ka sa pananampalataya sa Panginoon, pero sinasabi ng Panginoon sa'yo, balik ka na. Ayun, na-realize ko lang, nito mga nakaraan, nung nag-aaral ako, hindi lahat na nagba-backslide wala sa church. Merong nasa church pero backslide na spiritually. Meron. Nandito ka sa church, but your spirit is not connected and you're not in a relationship with God. Amen? And God is telling us right now, balik ka na. Kalabitin mo yung katabi mo, mahina lang. Sabi mo sa kanya, balik ka na. Sabi ni Lord, balik ka. And I will be with you. After 20 years, after 20 struggling years, nagkaroon na ulit ng courage si Jacob to go back to his family. Bakit? May word na binigay ang Panginoon sa kanya. Kasi kinausap siya ng Panginoon. At sa mga tao nag-aantay ng sign para bumalik sa paglilingkod sa Panginoon o bumalik kay Lord, eto na yon. Sabi ni Lord, balik ka na. Sabi ni Lord, I will be with you. Balik ka na. Amen? Bakit ba ayaw bumalik ni Jacob sa kanila? Kasi natatakot siya. Natatakot siya na baka totohanin ng kapatid niya yung death threat sa kanya. Amen? Natatakot siya na baka gantihan siya ni Esau dun sa ginawa niya. Natatakot siya na harapin yung consequences ng ginawa niya. Kaya mas pinili na lang niya na mag-suffer for 20 years kaysa harapin yung kinatatakutan niyang kamatayan. Pinili niya na lang mag-suffer for 20 years kaysa harapin yung consequence ng ginawa niya. Because of fear, he struggled a lot. Dahil sa fear, dahil sa takot na siya ipatayin ng kapatid niya, he struggled a lot. Dahil dun sa, baka kasi, patayin ako ni Jacob. Ay, ni Esau. Baka kasi, totohanan niya yung death threat sa akin. Dahil dun sa baka kasi, nag-struggle siya ng mahabang panahon. And many of us, we are struggling. We are struggling not because God wants us to struggle. Nag-struggle tayo kasi tinitiis na lang natin eh. At ayaw nating humingi ng tulong sa Panginoon at ayaw nating bumalik sa Panginoon. And God is telling us right now, mga kapatid, come back! Lumapit ka sa Panginoon. You know, I realize, the Lord taught me that fear will come upon you. That's for sure. Fear will come upon you. But you can't let it live in you. Yes, darating ang fear.
Pero wag mong hahayaan na manatili siya sa puso mo. Wag mong hahayaan na mamuhay siya sa puso mo. Wag mong hahayaan na mag-camp siya sa puso mo. Ang sinasabi ng Panginoon, yung fear, darating talaga yan eh. Laging may bagay at may bagay na katatakutan ka. Hanggat nandito ka sa mundong ito, may bagay kang katatakutan, may tao kang katatakutan, may sitwasyon kang katatakutan, may pangyayari kang katatakutan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, yes, fear will come upon you, pero wag mong hayaan na manatili yan sa puso mo. Wag mong papasukin. Wag mong pagstayin sa puso mo. Kasi you know what? Si Jacob, yun ang malaking pagkakamali niya. Hinayaan niya yung takot niya, napatayin siya ng kapatid niya, pumasok sa puso niya, kaya lahat na naging desisyon niya, nakaangkla dun sa takot niya. You know what? Kapag ang desisyon natin nakaangkla sa takot natin, sure yun, hindi yun nakaangkla sa pananampalataya natin. Kasi ang faith, yan ang gusto ng Panginoon na mag-exist sa ating buhay. And faith and fear cannot coexist. Hindi pwedeng dalawa ang nasa puso mo. Mamimili ka lang sino ang iibigin mo. Fear? Iba po ito hindi po ito tao. Is it fear or faith? Ano papapasukin mo sa puso mo? Takot o pananampalataya sa Panginoon? It's your choice. Amen? Kasi ang fear, nandyan at nandyan lang yan. Ayun si Satan, tatakutin ka niyan. Gagawin niya ang lahat para matakot ka. Kasi alam ni Satan na kapag natakot ka, yung fear na yon, yung anxiety na yon, yung worries na yon, ang gagawin nun, papasok siya sa puso mo, ang mangyayari nun, it will take over your emotion. At pag nag-take over siya sa emotion mo, natatakot ka, it will take over your thoughts. So ngayon, lahat ng mga decision mo, based na dahil natatakot ka. At ano yun ang mangyayari nan? It will take over your body. Kaya hindi ka na makatulog sa takot. Meron ka mga episodes of anxiety attack. Kasi you're afraid. And when you are afraid, you are not yourself. When you are afraid, hindi ikaw yan. Kasi hindi yan ang disenyo ng Panginoon sa'yo. Sabi ng binasa natin kanina, di ba? Hindi ka binigyan ng Panginoon ng spirit of fear. But spirit of power. Love, sound mind, yan ang binigay ng Panginoon. So when you are afraid, it's not yourself. Hindi ikaw yan. At pag ang fear nasa puso mo, kailangan mo yung ibigay sa Panginoon. And ask God, Lord, I need you. I'm afraid. Alisin mo po ito sa puso ko. Amen? When you let fear to take over your life, it's going to push the faith out. Kapag ang fear ang hinayaan mo manatili sa puso mo, time will come, kahit may pananampalataya ka, it will push the faith out. Kasi hindi sila pwedeng dalawa sa puso mo. Amen? For 20 years, inallow ni Jacob na mabuhay siya sa takot. For 20 years, lahat ng decision niya is not running from the will of God, but from the danger of life. Amen? Diba? Natatakot siya na baka patayin siya ng kapatid niya. Dahil natatakot siya na patayin siya ng kapatid niya, pumayag na lang siya na abusuhin siya ng uncle niya. Dahil dun sa takot niya na baka patayin siya ng kapatid niya, pumayag na lang siya na 20 years siyang abusuhin. 20 years siyang mag-suffer. Amen? Kung si Jacob, naisip ko, kung si Jacob lang, nag-stay at home lang, kung hindi siya umalis, kung hindi siya nag-escape, kung hindi siya tumakbo, maybe naisip ko, pwede naman sigurong pakausapan ng tatay nila si Iso. Na anak, wag mo namang gantihan yung kapatid mo. Matuto ka magpatawad, maybe. Di ba? Pero pinili ni Jacob na tumakbo kasi natatakot siya. And sometimes, we run from the person or situation that we are afraid of. Pero hindi natin nare-realize that we run into things or person or situation that's actually more dangerous. Tumakbo ka kasi natatakot ka, pero hindi mo alam yung pinuntahan mo, mas nakakatakot. Mas delikado. Amen? Na may thinking tayo na, kahit hindi na Kristiyano yung nanliligaw sa akin, sasagutin ko na yan, pwede na yan. Kasi natatakot akong tumandang dalaga. Natatakot kang maging matandang dalaga, pero hindi ka natatakot na makapangasawa ka ng hindi Kristiyano at walang takot sa Diyos. Right? Na minsan, kahit alam kong mali yung ginagawa ng mga classmate ko,
na mga kaibigan ko. Pero kasi takot akong i-unfriend nila ako eh. So hayaan mo na lang, titiisin ko na lang kasi natatakot ako na i-unfriend nila ako. Na minsan kahit alam mo naman, maling mandaya sa business, na maling dayain yung timbangan, kasi baka malugi kami eh. So ang gagawin mo, dadayain mo na lang, maiintindihan naman ako ni Lord. Right? Na minsan, sasabihin natin, I'm afraid of my future. Natatakot ako sa future ng pamilya ko. Natatakot ako sa magiging buhay ng mga anak ko. So ang gagawin ko, kahit sinabi ni Lord na huwag kang umalis ng bansa at dito ka lang manatili sa Pilipinas, ay mag-a-abroad ako. Kasi natatakot ako sa future ng pamilya ko eh. Na para bang inaangkla natin yung future natin sa ibang bagay at hindi sa Panginoon. Amen? Dahil minsan tayo natatakot tayo sa naniningil ng utang. Kasi sabi, ipopost daw ako sa Facebook. Scammer daw ako eh. So, dahil sa takot mo na i-post ka sa Facebook nung napag-utangan mo, ang gagawin mo, mangungutang ka dun sa kabilang kapitbahay, pambayad dun sa inutangan mo. Nagets niyo po? Na minsan, most of the time, sometimes, most of the times, na tayo bilang mga Kristiyano, we settle for less. Na okay na lang ganito kasi natatakot ako. Ayoko mag-move forward kasi natatakot ako. Ayokong gawin yung tama kasi natatakot ako sa magiging resulta. Amen? At alam nyo, kapag takot ka, hindi mo nakikita yung danger na magiging decision mo. That's true. I've witnessed a lot, even myself. Kapag takot ka hindi makapag-asawa, kaya kahit sino na lang, sige, pwede na yan. Na kahit na, hindi na, red flag na, hindi na yan ang nilaan ng Panginoon sa'yo, pero dahil natatakot ka, baka wala naman ligaw sa'yo. Ako po to. Wala nang maligaw sa'yo. Sige, okay na lang, magtitiis na lang ako. Right? And God is telling us right now, pandaraya ni Satan niyang kapatid. God is deceiving us. Nilalagyan ka ni Satan ng takot sa puso mo. Nilalagay niya sa isip mo, takot ka dyan. You're in danger. Go, move, run. Go, move, run, make decision. So ikaw naman, mararatil ka. I'm in danger, mararatil ka, makakagawa ka ng stupid decision. Makakagawa ka ng desperate decision. Amen? At alam nyo, ang gagawin ni Satan, pag nilagyan ka niya ng mga kasinungalingan sa isip mo at gumawa ka ng desisyon na aayon sa pagkatakot mo, dadalhin ka niya sa place that's worse. That's worse. Amen? And that's what happened to Jacob for 20 years. Dahil yung desisyon niya nakaangkla sa fear at hindi nakaangkla sa faith, his life gets darker. Na mas dangerous pa yung kinahinatnan niya kaysa dun sa kinatatakutan niya. Amen? And sometimes, yung fear mo, mas malaki pa yung nakikreate na damage sa'yo kaysa dun sa kinatatakutan mo. Mas malaki yung nananakaw sa'yo ng kaaway kapag natatakot ka kaysa dun sa kinatatakutan mo. Amen? Minsan iniiwasan natin yung mga tao, sitwasyon, pangyayari, kasi iniiwasan natin masaktan eh. Si Jacob, ayaw niyang mamatay. Kaya siya tumakas. Kaya siya tumakbo. Natatakot siyang mamatay, natatakot siyang masaktan, natatakot siya na i-face yung consequences ng ginawa niya. Kasi gusto natin, controlled natin ang sitwasyon. Amen? Natatakot lang naman tayo pag alam natin hindi na natin kontrolado ang sitwasyon eh. Right? And hindi natin nare-realize, you are doing more damage to yourself. Kapag ka ikaw ay puno ng takot. So finally, Jacob got the courage to go home. But before going home, bago siya umuwi, para malaman niya kung ano ang kahihinatnan niya kapag umuwi siya, para malaman niya kung ano yung kahaharapin niya, nag-send siya ng messenger. Nanigurado si Jacob, sabi niya, Lord, pauuwiin mo ko. 20 years na yun, Lord. Baka mamaya, pinatawad na kaya nila ako? Buhay pa kaya sila? Ano kayang pwedeng mangyari pag umuwi ako? May babalikan pa ba ako? So si Jacob, para makasigurado siya, nag-send siya ng messenger, nanigurado siya. Know what? A lot of us are like this. May pinagagawa ang Panginoon sa'yo. Sinabi ng Panginoon, I will be with you. Pero ang gagawin mo, maninigurado ka.
gagawa ka ng action na hindi naman yun ang pinagagawa ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, just go home, I will be with you. Pero nang ginawa mo, nanigurado ka. Amen? Nang sinasabi ng Panginoon sa'yo, anak, magbigay ka. Ibigay mo ang nararapat sa Panginoon. Sige, ano lang muna, test ko muna si Lord. Ano muna, 20% muna. Or ito lang muna, yung tira lang muna. You get me? Nagets niyo po? And si Jacob, nag-send siya ng messenger, sabi sa chapter 32 verse 3. Then Jacob sent messengers ahead to his brother Esau, who was living in the region of Seir in the land of Edom. He told them, sabi niya doon sa mga messenger, give this message to my master Esau. Ito daw yung sasabihin nila. Humble greetings from your servant Jacob. So pinadala niya doon para sabihin na, para ipakita na, uy, mabait ako ha. Huwag mo akong papatayin. Sabi niya, until now, nakatira pa rin ako kay Uncle Laban. Sabi niya ganun. At ngayon, meron na akong mga cattle, meron akong mga donkeys, meron akong mga flocks, meron akong mga servants. Okay yung buhay ko dito. At pinadala ko itong mga messenger na to kasi para sabihin sa'yo na, uuwi na ako. At sabi niya doon, sabi niya sa last, and hoping that you will be friendly to me. Sabi niya, at friends tayo ha. Peace tayo ha. Huwag tayong mag-aaway ha. Nanigurado siya Amen? Actually, Jacob wanted to do the right thing. Gusto naman niya talagang umuwi. But sometimes, when you are afraid, kaya yung sinasabi na when you are afraid, walang faith doon. Kasi kapag takot ka, gagawa ka ng desisyon na pinakikita mo na wala kang tiwala sa Panginoon. Amen? Si Jacob, diba? Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoon, uwi ka, I will be with you. Anong ginawa niya? Nanigurado siya. Ginawa niya ng sarili ng solusyon. Ginawa niya ng sarili niyang action. Amen? And sabi dun sa verse 6, after delivering the message, so nung na-deliver na nila yung message, nakabalik na yung mga messenger kay Jacob. Ito nagsabi, the messengers returned to Jacob and reported. Ito yung sinabi nila, nakita na po namin yung kapatid mo. We met your brother Esau. And actually, sabi nila, on the way na nga po siya papunta dito. At may kasama pong 400 na army. Sabi niya ganun. So kung ikaw si Jacob, ayan na nga ba ang sinasabi ko? Nalaman niya na yung address ko. Ngayon, may pagkakataon na siya para patayin ako. Right? Na ang ine-expect siguro ni Jacob na sagot na, oo daw, magiging friendly daw siya sa'yo, uwi ka na daw. Yun siguro yung ine-expect niyang sagot Yun siguro ang ine-expect niyang message sa kanya ni Esau. Pero anong sinabi sa kanya? Actually, on the way na nga siya. Pasugod na siya papunta sa'yo, sabi ng mga messenger. At may kasama pong 400 na army. Sino ba naman ang hindi matatakot? Na pag yung alam mo, yung kinatatakutan mo, mas tinakot ka pa na mga nabasa mo, ng mga nakita mo, na mga rinig mo. Amen? So sabi ng verse 7, Jacob was terrified at the news. Sabi pa sa ibang translation, he was afraid and distressed. Sobrang na-stress siya. Na-shatter yung buong pagkatao niya nung narinig niya yung balita. At alam niyo ginawa niya, nung narinig niya yung balita, oh no, sabi niya, susugurin ako ng kapatid ko. So ang ginawa niya agad, walang sabi-sabi, natakot siya, ang sabi ng Bible, he divided his possession. So sabi niya, o kayo dyan, magsama-sama kayo dyan, tas kayo dyan, magsama-sama kayo dyan, para pag inatake sila, kayo takbo kayo ha, survive kayo ha, tas pag kayo naman inatake, kayo takbo kayo ha, nanigurado na naman siya. Sanay na sanay talaga mandaya, ano? So sabi niya, para kapag inatake ni Esau, ng kapatid ko, yung mga to, meron pa rin akong survivor. Meron pa rin makakapagpatuloy ng lahi namin kasi baka ubusin niya yung lahi namin No? Nung natakot siya, anong nangyari? Yung decision niya affected and anchored by fear, gumawa siya ng unnecessary decision. Actually, hindi yan kailangan. Hindi niya kailangang i-divide yung mga tao sa paligid niya. Kasi minsan, kapag yung mga desisyon natin, anchored sa fear, naapektuhan natin yung mga tao na sa paligid sa atin. Nakakagawa tayo ng mga desisyon na makakaapekto sa mga tao na kapaligid sa atin.
na kayo lang naman yung nag-away. Pero dahil takot na takot ka, na mawalan ka ng kaibigan, siniraan mo na siya sa iba, humanap ka ng kakampi mo. Right? Ang nangyari ngayon, buong pamilya na, buong relatives na yung nag-away-away. Nag-gets niyo po? Sometimes yung mga ginagawa natin, yung mga decisions natin out of fear, dahil sa takot, nakakaapekto ng hindi maganda sa ating mga kapatid, kaibigan, mga mahal sa buhay. You know, just this morning, so medyo late na po akong nakatulog. And then, habang natutulog ako, in the middle of night, mababaw pa lang naman yung tulog ko, mga siguro 3 a.m. or 4 a.m. Nagising ako kasi nanaginip po ako. Kasi yung panaginip ko talagang pagising ko, yung takot na takot talaga yung nararamdaman ko. Kasi yung panaginip ko po, na yung ano kasi namin, yung position namin habang natutulog, yun yung mismong napanaginipan ko. So takot na takot ako kasi parang totoo. Na habang natutulog daw kami, nadaganan daw namin yung baby namin. Tapos namatay daw yung baby na si Kumi. Namatay daw si Kumi. So pagising ko, takot na takot ako. Parang sa thinking ko, parang siyang totoo. So ang ginawa ko, pagkabangon ko, walang si Gab, pinausog ko, umusog ka, umalis ka dyan, wag kang kasi co-sleeping po kami, magkakatabi kami matulog. Pinausog ko si Gab, tinanggal ko lahat ng mga unan, lahat ng pwedeng makadagan kay Kumi para masuffocate siya. Dahil natatakot ako dun sa panaginip ko. You know what? Imbis na natutulog ako ng mahimbing, andun ako nag-aano ng mga unan. Yung asawa ko, imbis na sarap na ng tulog, humihilik na, ginising ko pa para umusog. Minsan out of fear, you make stupid decisions. You make unnecessary movement. Para saan? Dahil natatakot ka. Amen? And minsan, yung mga decision natin, kaya kailangan natin bantayan eh. Kasi minsan, kapag yan ay out of fear, kapag yan ay dahil sa pagkatakot, magugulat ka, sinayang mo lang yung oras mo. Kasi it's nonsense. Hindi siya kailangan. Unnecessary. Amen? Jacob was terrified at dahil takot na takot siya, gumawa siya ng mga unnecessary decisions. Mga kapatid, huwag mong hayaan na ang fear ay manatili sa puso mo. Kasi sa totoo lang, mapapagod ka. Masasayang ang oras mo. Kasi gagawa ka ng mga bagay na hindi naman naaayon sa plano ng Diyos para sa'yo. Amen? Well, I understand Jacob kung bakit siya natakot. Kasi naman, may 400 army. May 400 na army. Sino ba naman ang hindi matatakot? Amen? You know, while I was reading this, nakita ko yung sarili ko eh. Sabi ko na, Lord, ganito nga kami. Na yung mga pamamaraan mo, yung mga nangyayari sa buhay namin, we think of God's ways as breaking point. Na parang nangyayari yan sa buhay natin para parusahan tayo, para pahirapan tayo, para ipamukha sa atin na nagkamali tayo. Right? Para sabihin sa'yo na mali ka. Hindi tama yung ginawa mo. Makasalanan ka. Amen? Nakikita natin yung mga circumstances ng buhay natin na nangyayari sa atin as parusa sa atin ng Diyos. Amen? But the Lord is saying to us, hindi mo kailangan gumawa ng mga stupid decision. Hindi mo kailangan gumawa ng mga unnecessary decision. Nakalimutan mo ba, I will be with you. Sasamahan kita eh. Ako nagsabi sa'yo niyan, kaya sasamahan kita. Amen? And after verse 8, here comes verse 9. After matakot ni Jacob at hatiin niya, yung gumawa siya ng mga unnecessary movement, unnecessary decision. Here comes verse 9. Sabi dun sa Genesis 33 verse 9. Then Jacob prayed. Nung natakot siya, gumawa siya ng mga unnecessary decisions, gumawa siya ng mga unnecessary movements, nagpray siya kay Lord. Lord, Lord, Lord. Diba, ikaw ang nagsabi sa akin na bumalik ako sa amin? Diba, ang sabi mo sa akin, you will be kind to me? Diba, ang sabi mo sa akin, you will be with me? And Lord, takot na takot ako ngayon. Kasi ito si Esau. Sasalakayin daw ako, may 400 men daw, may 400 army daw. Diba, ikaw naman na nagsabi sa akin na bumalik ako? Diba, ikaw naman na nagsabi sa akin na sumunod ako sa'yo? Pero bakit may mga nangyayaring hindi maganda sa akin?
Na Lord, sabi mo, magbigay ako sa iyo, maging tapat ako sa pagbibigay ko. Bakit nung nagbigay ako, nalugi yung negosyo namin? Lord, bakit nung kung kailan naging Kristiyano ako, nung nag-enroll ako sa growth track, tsaka naman ako nagkaroon ng mga persecution, tsaka naman ako nagkaroon ng mga oposisyon. Lord, bakit kung kailan na nagsisimba na kami buong pamilya, tsaka naman nagloko yung tatay ko? Lord, bakit? Jacob prayed to God, reminding God na pinangakuan mo ako, Lord eh. May pangako ka sa akin, pero bakit ganito yung nangyayari sa akin? You know, the best thing to do when you are afraid, pray. The best thing na pwede mong gawin kapag natatakot ka na at hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Meron kang kakaharapin at meron kang kinakaharap na laban ng buhay mo. The best thing to do, manalangin ka sa Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, hindi natin kayang solusyonan ng problema natin sa mundo. That's for sure. Hindi natin kayang solusyonan yan by our own strength. Only God has the power to turn our situations around. Si Lord lang ang may kakayahan na baguhin ang sitwasyon mo. So kung si Lord lang ang may kakayahan na baguhin ang sitwasyon mo, huwag ka nang gumawa ng mga unnecessary decision. Diretso ka na lumapit kay Lord. And minsan, gagawa muna tayo ng mga solusyon bago tayo lumapit kay Lord. Lord, wala na talaga ako malalapitan, kaya ikaw na lang. Mali. Dapat si Lord muna ang lapitan natin. Kasi alam niyo, pag si Lord ang una mo nilapitan, hindi mo kailangan mapagod. Hindi mo kailangan mangailangan. He is the source of everything. So kung natatakot ka sa future mo, natatakot ka sa buhay ng mga anak mo, natatakot ka para sa pamilya mo, natatakot ka sa karir mo, pray to God. Lord, di ba, sabi mo sa akin, you will be with me. Di ba pinangako mo sa akin, you will be with me. Di ba sabi mo, Lord, kung susunod ako sa iyo, pagpapalain mo ako at sasamahan mo ako. Pray to God. And remind God of His promises dahil ang Lord, hindi siya bumabali ng kanyang pangako. He's always true to His promises. Lagi siyang tunay at totoo sa kanyang mga pangako. Sabi niya doon, I'm afraid na aatakihin ako ng kapatid ko at baka atakihin din niya yung mga asawa at mga anak ko. Sabi sa verse 12, but you promised me, I will surely treat you kindly, and I will multiply your descendants. Sabi, Lord, alam ko may kakaharapin akong battle, pero pinangako mo sa akin eh. May pangako ka sa akin eh. May binitawan kang pangako sa akin, may salita ka sa akin. Yun ang pangahawakan ko, Lord. Na natatakot ako, oh Lord, pero alam ko kasama kita. Na nahihirapan ako, Lord, oo, pero alam ko kasama kita. Na instead na magtampo sa Diyos kapag nagkakaroon ka ng problema, lumapit ka pa lalo kay Lord. Many of us, kapag nagka-problema tayo, magtatampo tayo sa Diyos. Lord, sabi mo, ganito, pag ginawa ko to, ganito mangyayari, bakit hindi naman? Minsan nagtatampo tayo sa Diyos, Lord, sabi ko, maglilingkod ako sa iyo, basta buhayin mo lang yung tatay ko. Tapos hindi mo naman tinupad. Nagtatampo tayo sa Diyos sometimes, but God is telling us, mga kapatid, learn to trust God. Paniwalaan mo yung mga pangako ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, totoo siya sa kanyang mga pangako. After the breaking news, nanalangin si Jacob sa Panginoon. In the middle of distress, in the middle of fear, nanalangin si Jacob sa Panginoon. He called out to his God. And after praying, matigas talaga ang ulo ni Jacob. After niya manalangin sa Panginoon, gumawa pa rin siya ng mga stupid decision. Nag-send na naman siya ng mga messenger. Sabi ng Bible, messenger after messenger, wave after wave. Nag-send to bribe si Esau na baka sakaling along the way kapag pinadalhan kita ng mga regalo, kapag sinabi ko na mabait na ako, na nagbago na ako, na na-transform na yung buhay, baka sakaling magbago yung decision mo at baka sakaling hindi mo na ako patayin. Because he was so afraid and he was so terrified, gumagawa siya ng mga unnecessary decision. Sa totoo lang, nagpapagod lang sa kanya. Napagod lang siya eh. Amen? Nag-send ng gift, thinking na by doing that, mababago yung decision ni Esau. Ganyan tayo sa Panginoon minsan eh.
Pagtatakpan natin ang pagtatakpan yung mga mali natin by doing good things. Magsisimba ako para mabawasan yung kasalanan ko. Magsisimba ako para wala naman yung guilt sa puso ko. Magsisimba ako, magbibigay ako ng limos sa kapwa, magdodonate ako sa church. Bibigyan ko ng regalo si Pastoraling kasi birthday niya ngayon eh. We thought, by doing that, it will make God love us more. But in reality, there's nothing that you can do to make God love you more or less. Wala. Wala kang pwedeng gawin para mas mahalin ka ng Diyos at para hindi ka na mahalin ng Panginoon. Kasi ang love ni Lord, it's unconditional. Hindi siya nakadepende sa ginawa mo o sa ginagawa mo. Ang love ng Lord nakadepende sa kadakilaan niya. Amen? Na hindi natin kailangang i-bribe ang Panginoon para patawarin tayo. Hindi natin kailangan pagtakpan yung mga pagkakamali natin. The best thing that we can do with our mistakes, harapin mo. Face the consequences of your mistakes. Face the consequences of your wrong decisions. Harapin mo. Si Jacob, nag-send ng gift. Ang thinking niya kasi magbabago yung desisyon. Minsan, we have good intentions, but bad decisions. Maganda naman intensyon natin eh. Pero minsan, mali yung mga nagiging desisyon natin. Amen? Hindi mo kailangang i-bribe ang Panginoon para patawarin ka niya. Kahit nga hindi ka pa nabubuhay, kahit hindi ka pa humingi ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na niya eh. Pinagbayaran niya na yung kasalanan natin 2,000 years ago, wala pa tayo nun. Sabi ng salita ng Panginoon, past, present, and future sins, pinagbayaran na ng Panginoon. If you only believe in Him. Kung maniniwala ka lang sa Panginoon, pinatawad ka na niya. So hindi mo na kailangang i-bribe ang Panginoon, bigyan o suhulan ng Panginoon para patawarin ka. No. Amen? Kasi pinatawad at minahal ka na ng Panginoon for who you are. And here comes Esau. Yung kinatatakutan ni Jacob ng matagal na panahon, andyan na. Dumating na, sabi sa chapter 33 verse 1. Then Jacob looked up and saw Esau coming with his 400 men. Ayan na nga ba, sinasabi ko. Sabi siguro ni Jacob, ayan na, paparating na yung matagal ko ng kinatatakutan. He is coming with his army, 400 men, 400 army. So nung nakita niya na naman, yung kinatatakutan niya, ang ginawa na naman niya, dinivide niya na naman. Yung mga possession niya, dinivide niya na naman yung mga anak niya. Dinivide niya yung mga anak ni Leah, yung mga anak ni Rachel, tsaka yung anak ng servant wives niya. Ginawa niya, yung pamilya ng dalawang servant wives niya, nilagay niya sa unahan, and then follow by Leah's family, and then yung mga anak ni Rachel, kasama si Joseph that time. No? So ginawa niya, nung nakita niya yung kinatatakutan niya, hindi muna siya nag-antay. Ang ginawa niya agad, move. Act. Ayun yung mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, stop doing things on your own. Antayin mo yung gagawin at sasabihin ng Panginoon sa'yo. Huwag kang magpatiuna sa Diyos. Huwag mong pangunahan ng Panginoon sa plano niya sa'yo. Amen? Yung plano ng Panginoon sa'yo, always good, perfect, and pleasing. Huwag mong pangunahan yun. Huwag mong i-try gawa ng paraan. Huwag mong try gawa ng solusyon yung sitwasyon mo. Kasi si Lord ang tutulong sa'yo. Si Lord ang gagawa ng paraan kung paano kanya tutulungan. Amen? So sabi sa verse 3, then Jacob went on ahead. Nung naayos niya na lahat, okay kung sino man ang unang atakihin, yung iba takbo na Nung naayos niya na lahat, ang sabi ng Bible, verse 3, Jacob went on ahead and he approached his brother. Nilapitan niya yung kanyang kapatid. At ang sabi doon, he bowed to the ground 7 times before him. Sabi ng ibang Bible scholar, si Jacob that time, sorry siya ng sorry. Asking for forgiveness. Nagmamakaawa siya kay Esau. Huwag mo kaming papatayin. Maawa ka sa amin, wag mo kaming papatayin. Alam ko nagkamali ako, pero wag mo kaming papatayin. Amen? But verse 4, sabi ng verse 4, then Esau ran to meet him and embraced him and threw his arms around his neck and kissed him.
Nung nakita ni Esau yung kapatid niya, hindi niya sinamantala yung pagkakataon para patayin yung kanyang kapatid. Instead, ang sabi ng Bible, he ran and embraced him and kissed him. Takbo ng takbo ka. Takot na takot ka. Gusto lang naman ng Diyos na i-embrace ka. Takot na takot ka. Hahalikan ka lang pala ng Diyos. Takot na takot ka lumapit sa Panginoon. Guilty ka. Hiyang-hiya ka sa Panginoon. Si Lord pala nag-aantay lang na yakapin ka niya. Si Lord pala nag-aantay lang niya na iparamdam sa'yo yung acceptance, yung forgiveness. You know, while I was reading this verse, sabi ko, wait lang. Familiar tong senaryo na to Familiar tong senaryo na to sa akin. And then, nare-realize ko, this scenario has similarities with the scenario in Luke 15. Sabi sa Luke 15 verse 20. Ito yung story ng prodigal son. Nung nag-decide siya na bumalik sa kanyang tatay, ito yun, sabi doon, while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him, and he ran to his son and threw his arms around him and kissed him. Hallelujah. God is speaking to all of us. Hindi mo na kailangan matakot. Gusto ka lang naman yakapin ng Panginoon Hindi mo kailangan mangamba. Nandiyan ang Panginoon, tatakbo para sa'yo, para yakapin ka, para iparamdam sa'yo ang acceptance, para iparamdam sa'yo ang pagmamahal. Amen? Maybe, it's been too long for you. It's been too long that you are afraid. It's been too long that you are hiding. It's been too long that you're escaping. It's been too long that you are running away from God. Just because you are afraid. You are afraid to face the consequences of your actions. Sobrang takot ka, pagod na nakakatago, pagod ka nang umiyak mag-isa. Hindi mo naman kailangan umiyak mag-isa May Diyos na sasamahan ka. Amen? Pagod ka nang kimkimin yung galit sa puso mo. Amen? And God is saying to all of us, you want forgiveness? You want reconciliation? Go back. Face the consequences. Face your fear. And you will see God will be with you. That yes, there are consequences of our wrong decisions, of our mistakes. Meron po talaga Meron po talagang consequences yung mga mali nating desisyon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, while facing the consequences, while facing your fear, I will be with you. Diba tayo, pag alam mo may kasama ka, yung takot mo lesser. Kapag nasa isang lugar ka, natakot ka, at the moment na nalaman mo may tao din doon, kahit hindi mo nga ka-close but the moment na nalaman mo na may tao din doon, yung fear mo nababawasan Paano ba kaya kapag nalaman mong ang Diyos kasama mo? For sure that fear will disappear. Amen? For sure that fear will come out. Mawawala ang takot because the Lord is with you. Sometimes you just have to remember that the Lord is with you. Alam mo naman yun Alam mo namang kasama mo ang Panginoon. Alam mo namang mahal na mahal ka ng Panginoon. Alam mo namang tanggap ka ng Panginoon. Alam mo namang niyayakap ka ng Panginoon. But sometimes you have to remind yourself, mahal ako ng Diyos. Tanggap ako ng Panginoon. At ang nais ng Panginoon, yakapin ako. Iparamdam sa akin ang presensya niya. Amen? Let's all stand up. Lord, you have been so good to us. Hindi po kami deserving, Panginoon, ng pagmamahal, ng grasya, ng awa, ng habag mo, Panginoon. Pero salamat, O Diyos, that despite of our shortcomings, despite of our mistakes, despite of our mess, Lord God, salamat na tinatanggap mo pa rin kami. At salamat, Panginoon, na minamahal mo pa rin kami, niyayakap mo pa rin kami, at niyayakap mo kami ng iyong presensya. Marami pong salamat, Lord. You have been so good to us.
Lord, patawarin mo kami in those times na instead na tumakbo kami palapit sa'yo, tumakbo kami palayo sa'yo, patawarin mo kami, Panginoon. In those times, Lord God, na hindi namin pinagkatiwalaan yung pangako mo at gumawa kami ng mga sarili namin desisyon, patawarin mo kami, Panginoon. In those moments, Lord God, na nakalimutan namin na iangkla ang aming pananampalataya sa'yo, patawarin mo kami, Panginoon. And right now, Lord God, we are coming back to you. Lumalapit kaming muli sa iyo, Panginoon. Bowing down before you, asking for your forgiveness. Lord, iparamdam mo sa amin ang yakap mo, Panginoon. Iparamdam mo sa amin ang presensya mo, Panginoon. Iparamdam mo sa amin ang acceptance mo. You have been so good to us, Lord. Kapag naiisip namin kung gaano ka kabuti, hindi namin mapigilan na purihin ka, Panginoon. Hindi namin mapigilan na ipagsigawan ang pangalan mo because you are so good. You are so good to us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.